paralitiko na to, he had been there for 38 years. 38 taon na siyang nandoon at nag-aantay na muling kalawkawin ng anghelyo, yung parang pool. Kaya lang dahil si paralitiko, hindi siya makababa. Bago siya makarating, nauunahan na siya. Kaya nga dito, sabi ni Lord, sige, tayo ka na, at pinagaling siya ni Lord. Ngayon, tingnan natin, what were the requirements? So, John 5, verses 1 to 15, basahin natin. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. May pista nung panahon na yan. Nung si Jesus ay nagpunta sa lugar na yan, ang sabi ng Bible, sa lugar ng Jerusalem. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda. Here a great number of disabled people used to lie. One who was there, isa sa mga nandoon, one who had been an invalid for 38 years, 38 taon. When Jesus saw him lying there, nung makita siya ni Jesus na siya ay nakahiga doon, sabi ng Bible, that he had been in this condition for a long time. Na siya ay, 38 years na. He had been there for quite so long. Sabi dito ng Bible, kinausap siya ni Jesus, do you want to get well? Sir, sabi ng invalid, ang invalid yung paralyzed, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. At once the man was cured, so gumaling yung lalaki ito, he picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat. The man replied, sabi niya, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. So they asked him, who is this fellow who told you to pick it up and walk? The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Later, saan sila nagkita? Sa templo na. Later, Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you. The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. Pero, tanongin kita, how long you've been waiting for a miracle? Ikaw ba may inaantay kang himala? Merong isang tao doon, na isang paralitiko, na ang term na ginamit ay invalid. Alam niyo, ang sakit nito, no? Invalid. Well, ganun talaga, invalido, tawag nila. So, one who was there who had been, they are invalid for 38 years. Ilang taon siya na paralitiko? Ang tagal ng 38 years. Alam mo, yun lang isang araw o kaya isang linggo, ang tagal nun. Yung sa isang bata, pangakuan mo ng Jollibee, sa linggo, Lunes pa lang, sinabi mo, aaraw-arawin ka nun. Aaraw-arawin ka nun, Jollibee, ilang tulog ba? Di ba? Ganun bata eh. Isipin mo, ito yung kanyang hirap na dinadanas, ha? He had been there, not for 1 week or 2 months or 3 years. He had been there for 38 years. Alam niyo yung kwento nung 12 taong babaeng inaagasan? Ay masasabi kong napakatagal na nun. Pero ito, 38 years. When Jesus saw him, na makita siya ni Jesus, gusto kong pansinin ito ha, yung word na when Jesus saw him. How did Jesus see him? So, how did Jesus see him? Sito kasi Jesus saw him. So, when Jesus saw him lying there and learned, Jesus learned that he had been there in this condition for a long time. He asked him, do you want to get well? Nung makita ni Lord, yung lalaking ito na siya pala ay ayon kay Jesus, nalaman niya na napakatagal na pala niyang ganito ang kanyang kalalagayan. Paralitiko. At ang term na ginamit dito ng paralitiko ay he tried so many times na pag-check baba at kakalawkawin ng anghel yung tubig, nauunahan siya. So, he tried so many times.
Nag-try siya ng maraming beses, kaya yung damdamin niya ng disappointments lumabas nung nagtanong si Lord. Ano ang tanong ni Lord sa kanya? Do you want to be well? Do you want to get well? Or do you want to get well? Do you want to be well? Ano pa gusto mong mangyari? Tanong ko kayo, if there's something that you've been praying for, meron kayo pinapanalangin na matagal na, ano yun? Just try to think about it. Kung may pinagpe-pray ka, may kaisa-isang bagay kang pinagpe-pray kay Lord, ano kaya yun? Bukod sa ugali ng misis mo, ano pa kaya yun? Uy, bibiro lang ako ha. Bukod sa ugali ng mister mo, ano ba yung pinagpe-pray mo na gusto mo baguhin ni Lord? You want a miracle? Sabi ni Lord, do you want to get well? Alam niyo, hindi niya sinagot ng yes or no. Itong paralitiko, he answered more than what Jesus was expecting. Sinagot siya nitong lalaki ito ng kakaiba. Ang isinagot niya, disappointments. Sabi niya, ang tagal ko na dito. Tuwing pupunta ako sa baba, pagkatapos kalawkawin ng anghel yung tubig. Sabi niya, nauunahan ako. In other words, sinasabi niya, for 38 years, sabi niya, ako ay bigo. 38 taon na akong bigo. Do you want to get well? Alam niyo ba kung ano sinasabi niya rito? Let's go back to your feelings. Gusto kong balikan natin yung nararamdaman mo. Jesus is feeling it. Feeling it. Alam niyo ba kung bakit? Bakit sinabi ito ni Lord na, do you want to get well? Alam niyo kasi may mga tao, dahil nabuhay na sila sa kabiguan, tinanggap ng sila'y bigo. Sa kalagayan mong yan, gusto mo ba bang gumaling o gusto mo dito ka na lang habang panahon? Yun ang tinatanong ni Jesus. 38 taong ka ng bigo. Tuwing lulusong ka, naunahan ka. In other words, akit ka na naman, mag-aantay ka na naman. Kailan pa muling bababa yung anghel ng Panginoon para kalawkawin yun? Hindi mo alam. Walang katiyakan. 38 taong ka na nag-aantay dyan, 30 age ka ng bigo. You failed for so many years. Ang sabi ng Bible, 38. Ngayon, pinararamdam ni Jesus. Ano, gusto mo ba yan? Okay ba sa'yo yung mag-antay? Alam niyo, lumabas dito. Sir, disappointment niya. Abutan natin yung kanyang second slide. Sir, the invalid replied, I have no one to help me. Ito na yung blaming time. Ito na yung blaming time. Kumisan na lang nyo, kaya wala tayong himala. Lagi tayong naninisi. We blame others for our discomforts in life. We blame others because of our inconveniences in life. Pero, kung pinagbuti mo lang sana, hindi ka sana ganyan. Kung nag-aral ka lang sana, hindi ka sana ganyan. Anong kanta sino kumanta ng doon lang? Nono Shinjigi ba yun? Doon ay kaya kong Ay, kantahin nyo nga. Doon ay kaya kong Kaya niyang ipunin lahat ng bituin. Tapos meron pang kasunod, doon ay kaya kong igapos yung ihip ng hangin. Pero anong umpisa nitong kanyang mga imahinasyon? Ano yung first line? Iyon. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, wala sana akong halusinasyon. Wala sana akong hallucination. Nag-hallucinate yung kumakanta Kasi nga, pinabayaan yung pag-aaral niya. Kung ano-ano pinagagawa, kung ano pinagsasabi. Paano mo igagapos yung hangin? Sige nga. Ikaw may hangin. Paano igagapos yung hangin? Kaya tuloy, ano yung opening niya? Kung natapos ko lang ang aking pag-aaral. Alam niyo, kaya ko ito sinasabi. Ito kasi, punong-puno siya ng sama ng loob. Punong-puno siya ng disappointment. Ang problema niya, emotionally, he was suffering. Physically, he was suffering. Mentally, he was suffering. Kailan kaya ako ganito? Hindi mo natanong sa buhay mo yun? Hanggang kailan kaya akong may utang? Hanggang kailan kaya ako hindi makakabayad? Hanggang kailan kaya ako magagawa ng alibay? Lagi na lang akong alipin ng sino mang nagpapautang. Parang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ganon talaga.
Pero ang tanong ko sa iyo, ano mga tinitiis mo? Jesus is asking you, do you want to get well? Ikaw ba may sakit? Alam nyo yung tama-tama yung communion. Naalala yung last year, yung aking testimony dito, na yung aking mata, yung kaliwang mata ko ay lumabo. Sipin nyo yung wall clock, 12 yung isa, yung nasa taas, 1, 2. Ang nakikita ko lang yung 12 hanggang 4. Yung 1, 2, 3, hindi ko siya nakikita. Part of my eyes, hindi ko makita yun. Tapos napapansin ko parang lumalaki. Hindi ko siya makita lalo. Kaya nung nagkaroon tayo ng communion noon, claim ko yun eh. Lord, pangako mo yun. Na sa magitan na yung mga latay, kami nagsigaling na. Claim ko, Lord, please, gumawa po kayo ng himala. And I thank God. Hindi man nung oras na yun, pero 3, 4, 5 days after, bumalik sa liwanag yung aking mga mata. Palakpakan natin ang Panginoon. Naging maayos siya. Tingnan nyo yung blaming time, ha? Alam nyo kung minsan pagka yung hirap na hirap ka na sa buhay, naninisi ka na ng ibang tao eh. Sabi niya, there's no one to help me into the pool. Eh sino mo magsabi sa iyo na gawin mo yung mga ginawa mo, kaya ka naging paralytic? Walang sinabi, tandaan nyo, sabi ng Bible, na lumaki siyang paralitiko. Ang term na ginamit ni Jesus, nung sila magkita sa templo, see, you are well again. Dati siyang magaling, dati siyang okay. Kaya lang, nung naging paralitiko siya, 38 taon nang lumipas na siya ay may ganong kalagayan. Kaya nung gumaling siya, nakita ulit siya sa templo, see, you are well again. Ibig sabihin, before, bago ka naging paralitiko, maayos ka. Marami sa atin, yung sitwasyon natin, kagagawa yan ng mga desisyon mo kahapon, kaya ka ganyan. Tapos ay maninisi ka. Ayan o, there's no one to help me in the pool when the water is stirred. So nangyayari, when I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. So ang hirap ng lagay niya. Hindi siya makalakad, hindi siya makapunta doon. Ang dami niyang handicap. Kailan mo sinisi ang paligid? Kailan mo huling sinisi ang ibang tao? Bakit ganyan ang buhay mo? Alam niyo, marami sa atin, dahil sinabi ni ganito, sabi ni ganyan, ikaw ay hindi ka makakatapos, ikaw ay ganito lang. We listen to them. Stop listening to them. Listen to Jesus. Mukhang imposible na ikaw ay tumayo. But when Jesus said, get up and take up your mat and walk, He was able to walk. Palakpakan natin ang Panginoon. At sinasabi ko rito, huwag mong limitahan ang sarili mo and you start blaming others. Huwag ka manisi. Lahat ng kung anong meron ka ngayon are just the byproducts of our decisions yesterday. Mga desisyon natin yan, kaya ka nagkaganyan. Bakit mo napangasawa yung misis mo? Dinesisyonan mo kasi yan. Naligawan at pakasalan. O kung ikaw naman yung babae, ba't yan na napangasawa mo? Ay dinesisyonan mo rin kasi yan na siya ang mapangasawa mo. At sabi ng isang lalaki, dumating kasi yung mga parcel ni misis. Sabi niya, napakadami namang parcel nito, sabi ng mister. So, pinagbubuksan ni misis. Pinagbubuksan niya. Hindi nagustuhan lahat ng mister. Ano ba to? Ang pangit naman ito. Tapo mo nga yan. Ayoko niyan. Sabi niya, mali-mali kang magdesisyon sa mga ginagawa mo, sa mga binibili mo. Sabi ng misis, alam mo ba, naisa ka sa mga dinesisyonan ko sa buhay. Alam mo ba, naisa ka sa mga dinesisyonan ko? Ayun, sapul. Sapul si mister. Kaya, huwag mo ikang huhusgahan yung mga desisyon ko. Kasama ka sa dinesisyonan ko sa buhay. Feeling it. How are you? Kaya kung sinasabing feeling it, hindi ka ba napapagod? Kaya niya pinaramdam, do you want to get well? Aren't you tired with what you're feeling? Hindi ka ba mapagod? Hanggang kailan ka magsasabi na, Lord, sige pa, okay pa. Alam niyo, nagkaroon kami ng team building when I was general manager ng aming company dyan sa Makati. Nag-hire yung aming company ng talagang magpa-facilitate ng team building. Pagkatapos ng aming mga physical na exercises, dinala naman kami sa loob. Sa loob na yung classroom type.
Alam nyo, napaka madamdami nung tanong nung facilitator. If there is one thing that you're afraid of, kung meron isang bagay na kinatatakutan mo, ano yun? So naglabasan. Naglabasan yung sinasabi ng mga kasamahan ko. Pero alam nyo, I was trying to recall, ano ba yung kinatatakutan ko? And then I remembered yung nanay ko. Nung kami ay nakatira po sa Samar, sa sobrang hirap ng buhay namin, alam niyo yung lugaw, isang dakot, 2 dakot, dadlamihan ng nanay ko yung tubig para kami 5 magkakapatid ay makakain. Tapos bibigyan ka ng kutsara. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng kutsara, doon kailangan doon straw. Kasi wala kang makukuhang laman. 5 kami magkakapatid. Tapos isang instance talagang, minsan yung kanin nyo, lalagyan na lang ng mga tinipak-tipak na kamote para dumami. Sobrang hirap. There was a night na hindi ko makalimutan. Yung binigyan kami ng lugaw ng nanay ko. Tapos alam niyo kung ano kanyang kinain? Sinubo niya. Sinundan ko sa kwarto eh. Kasi kami meron, pero siya wala siyang pagkain. Tapos pumunta doon sa kwarto. Nakita ko sinubo niya yung kaprasong panutya. Alam niyo yung panutya? Yung rock sugar kung tawagin. Pagsubo niya, sabay patak ng luha niya. Hindi ko makalimutan yun. Hanggang sa puso ko, hanggang ngayon, damang-dama ko yung hirap na yun. Kaya if there's one thing that I was afraid of, that time I was a general manager, sabi ko, kung meron man akong kinatatakutan, it's poverty. Ayoko na maghirap uli. Ayoko na. Sinabi ko talaga yun, lalaban ako kahit na mangyari. Kahit anong hirap sa buhay, lalabanan ko. Wag lang akong maghirap ulit. Kasi yung mukha ng nanay ko, yung sobrang lungkot, tapos sinubo niya yung panutsa, sabay patak. Naiiyak ako. Sorry. Ang hirap nung kalagayan namin. Ay, di ko makalimutan. Sabi ko, pasensya na. Nadadala lang kasi ang hirap talaga. Walang-wala. As in, wala. Kaya alam ko yung pakiramdam ng wala. Alam ko yung pakiramdam ng wala. Kasi dati rin kami wala. Kaya sabi niya, if there's one thing that you're afraid of, sabi ko, I'm afraid of poverty. Ayoko nang maranasan yun. Kasi hindi ka po talaga mag-aaral na mag-aaral na mag-aaral. Mag-aaral na mag-aaral na mag-aaral. Oo, hindi yun ang puhunan. Kailangan mo si Lord. Pero iba'y nakapag-aaral ka. Iba'y pinagpatuloy mo. Iba yun. Kaya ko gusto ko sabihin sa inyo dito na God is asking you, do you want to get well? Gusto mong maiahaw ko yung buhay mo? Gusto mo ayusin ko yung buhay mo? Siyempre sabi nga, obvious ba? 38 years na ako nag-aantay. Pero kasi may mga taong dahil sa dami ng kabiguan, tinanggap nang sila'y bigo. Ayaw na nilang umangat, ayaw na nilang mag-exert ng effort. Ayaw na nilang umangat. Yan lang ba talaga disciple mo? Ito lang talaga, hindi ko kaya marami. Tinanggap ng ganun lang. Pwede ka pa namang gamitin pa ni Lord even more. Marami pa tayong pwedeng gawin. Kaya dito, kita niyo, sabi ni Lord, then Jesus said, damang-dama ni Lord, he's feeling it. Get up, pick up your mat and walk. At once, tingnan niyo at once, the man was cured first before he picked up his mat and walked. Tagal mo na eh. Tagal mo na ang naghihirap. Marami kang tinitiis sa pamilya. Marahil gusto mong tumulong. Hindi ka makatulong. You've been praying, Lord, hanggang kailan kami ganito? Isa, nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo na magandang trabaho yung nanay ko, kaya yung papa ko. Ilang beses ka na pumasok sa school, wala kang baon. Pero dahil naniniwala ka sa pangako ng edukasyon, pupunta ka. Naglalakad ka kahit ang hirap. Alam ni Lord yung kanya nararamdaman. Feeling it. Kaya pinagaling muna. Tagal mo nang gusto makaranas ng kagalian. Pinagaling niya muna bago pinabuhat yung mat and walk. Hindi napansin. Sabi ni Jesus, get up, pick up your mat and walk. The first thing that Jesus did, once the man was cured muna, pinagaling muna, and then, he picked up his mat and walked.
Paano niya pipick up yung mat niya at maglalakad? Hindi nga niya kaya kasi nga hindi nga niya nararamdaman siya malakas. So pinagaling muna ni Lord. In other words, God is going to meet your miracle in your life depending on the need that you have. Kaya nagpe-pray ka, Lord, sana sagutin niya ako, hindi yan ang need. Hindi bibigyan ni Lord yun, lalo na kung nag-aaral ka pa. Ano talaga ang kailangan? Yun ang uunahin ng Diyos sa iyong buhay. Inuna niyo muna yung pagpapagaling bago yung pagbuhat ng kanya higaan. Kasi kailangan muna niyang maramdaman yon na siya'y maginhawa na binigay sa kanyang biyaya ng ating Panginoon. Nung nagkita sila ni Jesus, tingnan mo yung lugar na pinuntahan niya. Oh. Ito yung tambayan, yan yung Bethesda. Tambayan ng mga lame, mga lumpo, ng mga taong hirap, invalid, the paralyzed, and the blind. Sabi ni Lord, do you want to get well? Sabi ko nga, kung ako yung tinanong, baka nasabi ko, obvious ba Lord? At tagal ko na rito eh. Ano ang sabi ng invalid? Ang term sa kanya ng mundo, he was invalid. But his situation was validated by Jesus. Sabi ni Lord, yung invalid na yan, pinansin ni Lord. Alam niyo, pag meron sa ating kapansanan, o mga kahirapan, o kakulangan, minsan wala na pumapansin sa atin eh. Wala na. Sino ka ba? Kung si Pacquiao ka, oo, papansinin ka. Kahit matalo ka kay Barrios, kahit matalo ka kanino. Papansinin ka, kasi kilalang tao ka eh. Pero tayo, pag tayo yung walang-wala na, wala na papansin halos eh. Diba, may sakit ka, mahirap ka, walang masyadong papansin. Pero ito, kaya ang term ng Bible, invalid eh. The invalid was validated by Jesus Himself. Pinansin siya ni Lord. Alam ni Lord, valid yung case mo. I'm coming to you. So ito na nga, sabi ni Lord, do you want to get well? Ito na yung kanyang blaming time. Sabi ko kanina, I have no one to help me into the pool when the water is stirred, pagka kinakalaw-kaw na. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Alam nyo, wala naman sinabi ditong sumuko siya eh. Ang sinasabi niya lang, real talk. Real talk lang siya. Hindi niya sinabi na, ayoko na nga mag-try eh. Alam ni Lord John, kaya nga tinanong niya, do you want to get well? So keep trying, huwag kang hihinto. Alam niyo kung minsan kaya wala tayong himala, hindi makita ni Lord na gusto mo pang lumaban. Minsan ayaw na natin lumaban kasi, nabuhay na tayo sa pagkatalo. Pinaniwala natin yung isip natin na hindi ka na uunlad, hindi ka na aasenso. Kaya ayaw mo na. Kaya may mga pagkilos si Lord, hindi mo na mapansin kasi nga bumigay ka na. Kaya ang sabi ni Lord, lalaban ka ba? Do you want to get well? Lulusong ka ba uli? May pagagawa ako sa iyo, pero this time hindi ka nalulusong. Laban ka ba? Yun ang sinasabi dito ni Lord. Kasi tingnan niyo yung kanyang pinuntahan, no? Nakahilata siya. Paano yung mga nakadikit sa pool? Di pag may kinalaw ka dyan sandali lang siya, iwan na naman siya. Hanggang kailan kanya mag-aantay? Kaya gusto mo ba? Kumusta ka? Sagad ka na ba sa mga pagsubok sa buhay Kristiyano? Ano, ayaw mo na ng pananampalataya mo? Gusto mo lang iwan si Jesus? Lord, ganun, ang dami kong trials. So ngayon, ayaw mo na? Bababa mo na yung krus mo? Pero the fact na ang sinabi niya, na Lord, while I am trying to get in, naunahan ako eh. Lulaban ako, Lord, laban pa ako. Naniniwala ako, pwede pa akong gumaling eh. Kaya lang, Lord, naunahan ako eh. So laban pa siya. So sinasabi niya rito, kung gano'n, di harapin mo yan. Huwag kang susuko. That is what we call facing it. Harapin mo yung mga pagsubok sa buhay. Harapin mo yung mga problema. Huwag mo yung itatanggi, huwag mo yung iiwanan. Huwag mo aayawan. Maraming trials in the Christian life. Face it. Ito yung sinasabi niya, sige, marami, nag-uuna ka, pero laban ka ba? Gusto mo ba? O ayaw mo na? Minsan sa sobrang hirap, nangangayaw na tayo. Sa sobrang hirap, nangangayaw na tayo. Maraming mga trials. Sa trabaho. Minsan, kayo pa mag-asawa. Relationships. It affects you a lot. You're doing your best, even serving the Lord. Pero dadating ka sa point na parang gusto mo na mangayaw eh. Kaya sabi ni Lord, do you want to get well? Gusto mo ba? Laban ka ba?
Si Lord hindi bumibitaw eh. God is still willing na tayo ay bless. Pero ang tanong, up to what extent you're still willing to exert an effort? Kaya dito tinan niya yun, no? Do you want to get well? So kung gusto mo pala itong mangyari sa iyo, na ikaw ay gumaling, then laban lang. Sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Huwag kang susuko kasi si Jesus hindi sumusuko sa iyo eh. Si Jesus hindi ka sinusukuan, kaya wag kang susuko. So ano rito, sinabi ni Lord, puntahan natin dito. So kung laban ka ba, tumayo ka yan. Ayan o. Laban ka ba? Okay, sabi ni Lord, then Jesus said to him, get up! Tayo! Hindi niyo ba napansin bakit yung mga military, di ba pagka napanood mo yung mga movie, pag may mga barilan, sumasabog ng mga kanyon, granada, ganyan, mga tangke, minsan sila mismo natutulala. Kaya sisigaw yung isang kasama lang, move, 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 move! Sabi mo sa katabi mo, move! Sa kabila naman, move! Huwag kang matulala. Huwag kang matulala sa dami ng mga pagsubok. Move! Ito yung sinasabi niya, pick up your mat. Move! Dapat ganun din tayo. Pag natutulala ka na sa napakadaming pagsubok at wala nang lumalabas sa bibig mo, puro reklamo. Puro mga disappointment sa buhay. It's about time. Pakinggan mo si Jesus, sabi niya, pick up your mat. Tayo ka. Tayo ka, laban pa tayo. This time, hindi ka nag-iisa. Yung 38 years niya na pagsubok, na pabalik-balik siya doon, walang nangyayari. Nung maengkwentro niya si Jesus, sandali lamang ay nagkaroon agad ng himala. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo kung anong kulang sa atin? Yung very sincere na pag-amin kay Lord sa tunay nating kalagayan. Huwag mo itago yung nararamdaman mo kay Lord. Are you hurting? Are you disappointed? You tell Jesus. Sinabi niya, Lord, alam mo kasi, gusto ko naman talagang gumaling eh. Kaya lang, Lord, nauunahan na, huwag pupunta ako doon eh. Iyakan mo si Lord. Umamin ka sa Kanya yung mga disappointments mo. Nainis ka. Laban lang. You will never expect victory if you're not willing to put up a fight. Hindi ka makakaranas ng tagumpay kung wala kang balak makipaglaban. Ang tagumpay nararanasan kapag ang Kristiyano ay patuloy na lumalaban. Now, there is in Jerusalem, near the ship gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda. Ito yan. Marami itong klase ng pool. Yung sinasabi niyang Bethesda, 5 magkakatabi ng mga pool. Ngayon dito, tingnan niyo kung paano sila bumababa. Eh yung iba nakalusong na. Eh, kung may kakaukaw dyan na anghel, eh di naunahan na talaga siya. Ngayon, sa verse 3, here, a great number of disabled people used to lie. Grabe, ito'y tropa ito ng mga invalid. Tropa ito ng mga bulag. Tropa yan ng mga lumpo. At tropa yan ng mga paralisado. Diyan na tumatambay. Praying in their hearts na one day, ako naman papaghimalaan ako ni Lord. Isang araw, ako naman ang makaranas ng himala galing kay Lord. Alam nyo, tapat ang usapan. Kahit nung hindi pa kayo Christian, kayo ba natutuwa kayo sa ugali nyo? Bakit minsan hindi natin gusto yung ugali natin nung hindi pa tayo Christian? Kasi ano? Ang pangit ng ugali natin, umamin na kayo, di ba? Tanongin mo katabi mo, pangit ba ugali ko? Tanongin mo. Tapos sagutin mo, pag tinanong ka, sagutin mo, sabi mo, gusto mo ng totoong sagot? Alam nyo, may mga ugali tayo na hindi talaga natin gusto. Aminin na natin yan. Ang nakalulungkot, kahit nung maging Christian na tayo, yung mga ugaling yun, minsan nadadala pa rin. Lalo-lalo pagkakulang ka sa prayer, yung mga natin ugali, nadadala pa rin natin. Kasi madalas, pinipinpoint yan ng nanay mo eh. Ano ba naman anak? Hindi ka ba talaga magbabago? O di ba, lagi sasabihin ng nanay yan, kaya alaala mo eh. Alaala mo yan kahit
Kahit natutulog ka, para kang nananaginip, pinashare mo na ka na nanay mo eh. Umisa naman, hindi lang nanay, pati tatay. Ano ba naman yung ugali mo? Naglalabas si nanay, tapos na malengke, ikaw nasa bahay ka eh. Facebook ka ng Facebook, hindi ka ba lang magsaing? Gutom si nanay na malengke, gutom si nanay naglaba. Alauna na puro ka Facebook. Akala mo naman mahal ka ng kausap mo. Binobola ka lang yan eh. Kasi pareho kayong estudyante, wala naman pang buhay yan eh. Tigilan mo yan. Intindi mo yung nanay mo, yung tatay mo na nagpapakain sa'yo. Kaya tuloy sa inis, nasasabi sa'yo, ano ka ba naman, anak, hindi ba naisip, naglalaba ako, baka naman pwede isalang mo naman yung pagkain natin dyan. Sana man lang, ininit mo yung patatim dyan. Ha? Sana man lang, ininit mo yung kare-kare dyan. Wala eh. Puro ka Facebook. Kung kailan katutusan, may group study kami. Bigla nagka-group study. May mga ugali tayo na gusto natin maayos. Tama? Huy! Di ba kahit ngayong Christian ka, may mga weaknesses tayo eh. Ito yung pangatlo. Ito yung tinatawag ko na fixing it. May mga ugali tayo na gusto natin mabago. At ang tayo lang pwede magbago dyan, si Lord. Hindi ka mababago ng misis mo, maniwala ka. O akala mo, naging boyfriend mo yan, naging girlfriend mo, mababago ka niyan. Pag kayo na, lalo mo hindi. Kasi lalo ka niyang kinakikilala eh. Sipin mo, dating tahimik ang buhay niya, pinakasalan ka. Nung magkasama kayo sa kwarto, parang may baka sa loob. Sipin mo, tinitiis niya yun. Akala niya nung dinadalaw mo siya, nung dalaga pa, ang sarap magluto, gusto kong mapakasalan to. Nung magkasawa na kayo, binibili lang pala sa karinderya. Alam na dadating ka, kaya bibili na lang sa karinderya. Hindi pala marunong magluto. Who do you think can fix your life? Only Jesus. Si Jesus lang ay magbago ng buhay natin. Tinan mo niya, 38 years had been suffering. Sino nag-fix ng kanyang buhay? Si Lord. Nung may kwento niya, si Lord. Hindi ko ba nagtataka, kaya may mga misis na naiiyak na lang pagka nakita nila yung mister nila, nagbago, na gusto na lang yung ugali ngayon. Kasi binago ni Jesus. Hindi kayang baguhin ng misis ang mister. Ganon din ang mister. Hindi mo kayang baguhin ng misis mo unless may kwentro niyan si Jesus. Only Jesus can fix our lives. Palakpakan natin si Lord. Walang ibang pwedeng magbago, siya lang. At sana maintindihan natin yon. Kahit yung jowa mo, hindi kanyang kayang baguhin. Temporary, magpapa-impress lang yan sa'yo. Pero hindi kanya magbabago. Tingnan nyo, nung na-meet niya si Jesus, ayan o. Later, so gumaling na. Nung nakita sila sa templo, ito na yung sabi ni Jesus, dito sa pinagaling niya. Later, Jesus found him at the temple and said to him, so nakita na sa templo, sabi niya, see, you are well again. Binigyan ka ni Lord ng chance para magbago. Ngayon na born again ka, binago ka na ni Lord, pagbutihin mo pa. Tigilan mo yung kasalanan pinaggagawa mo, baka yung mga pinagaling ko sa yung mga naging sakit mo, baka lumala pa ngayon. Ayan o, stop sinning or something worse may happen to you. Ibig sabihin, dati kang okay. Dati kang magaling. Bakit ka na paralyzed? Kasi gumawa ka ng mga kasalanan. Kaya ka naging paralisado. Ngayon, kinahabagan kita. Na-born again ka. Binigyan kita ng chance. Pwede ba tigilan mo na yung mga kasalanan pinaggagawa mo? Ayan o, stop sinning. Sabi ni Jesus yan ha, stop sinning or something worse, mas malala, or something worse may happen to you. Sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo talaga, sabi mo, tigilan mo na. Sa kabila naman sabi mo, tigilan mo na. Sa conclusion, sabi ng Bible, the man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. Yung young man yon. Pero ito yung conclusion natin. How about you? Did you tell others that it was Jesus who fixed your life?
Kumusta ka? Sinabi mo na rin ba sa ibang mga tao na si Jesus ang nag-ayos ng buhay mo? No longer